Good morning! Namiss ko yung gulay. So eto nga at nag-ready ako ng mga gulay. Ayan ay mga pinitas ko lang sa paligid-ligid ng ating bahay. Ayan, meron tayo dito malunggay at alugbati. Meron tayong okra at talong. Ito naman ay galing sa aming aking kapatid. Ayan, si Ching. Bigyan tayo ni Ma'am Ching ng gulay galing Pangasinan. At ito namang ampalaya ay galing sa aking tanim. At meron din tayong panghalo na isdang espada galing sa aming kapitbahay. So, lagyan din natin ng pampasarap, Mamasita oyster sauce. Baka naman, Mamasita. Ayan nga. At painitan na natin ang ating kawali. Pagpasensyahan na yung aking kawali. Marami na yung mancha. Medyo maduming tingnan, pero okay lang yan. Ayan, mainit na siya. So, atin ang lalagyan ng mantika. Kasi igigisa muna natin yung ating mga sibuyas at bawang. Para mas malasa, mas masarap ang ating lutong gulay. So, ayan na nga guys. At ating ilagay ang bawang. Marami nga pala akong maglagay ng bawang kasi gusto ko talaga yan masarap. Naamoy ko yung aroma ng bawang, masarap para sa akin. So, yung iba na hindi mahilig sa bawang, pwede nyo namang skip yan or bawasan nyo na lang kung gusto nyo. So, ayan. Hintayin natin siyang mag-brown. Kasi mas masarap, mas malasa pag medyo brown na siya. Medyo luto or kung ano pa yung gusto nyong style. Bahala kayo. Ayan lang yung sa akin. Medyo brown na natin siya ng kaunti pa. At i-ready na natin yung ating sibuyas. So, ayan na nga. Lagay natin sibuyas. Halu-haluin natin. Hayaan natin siyang maluto din. So, ito, hindi naman kailangan na ma-brown. Kailangan lang is mag-translucent yung kanyang kulay para yung flavor niya ay lumabas din. So, ayan. Hayaan muna natin siya ng sandali. Pag medyo nag-iba na yung kulay, medyo pumutla na yung kulay ng sibuyas, pwede na nating ilagay yung mga gulay. So, masarap nga sana to kung may gata. Kaso wala naman akong gata. Kaya gisa lang ang mangyayari ngayon. Ginisang gulay lang talaga siya. So ayan, medyo nag-iiba na yung kulay ng ating sibuyas. So malapit-lapit na tayo maglagay ng gulay. Ayan na nga, nailagay ko na ang gulay. Ang ating talong at okra na galing kay Ma'am Ching. Ang ating sponsor ng gulay, si Ma'am Ching. Yung gulay ay galing sa Pangasinan. Dala nila yan dito. So, ayan. Bisa natin yung mga gulay. Ilahat natin para masarap. Namiss ko talaga yung gulay. Sana lagi ako may gulay para masarap ang kain. Diba? Kasi minsan sardinas, mga dilata. Pag wala na tayong maisip na pang ulam. Kaya minsan masarap talagang may gulay. So, ayan. Lagyan ko na nga siya ng pampalasa, paminta, asin, betchin. So, kung ano pa yung gusto nyong pampalasa na ilagay dyan sa inyong mga niluluto, pwede naman. Pwede niyo naman ilagay. Depende yan sa inyong panlasa. So, sa akin ay paminta, asin, at kaunting betchin. Pag nga may nakita pa akong magic sarap, nilalagyan ko pa eh. Kasi talaga mas masarap, mas malasa ang ating mga niluluto. Ayan, so halu-haluin natin para magpantay ang pagkakaluto. And then, meron nga ako guys na laman na technique guys na kung paano hindi magiging sobrang mapait or mapait yung ating nilutong ampalaya. Kasi di ba dito sa aking gulay meron tong ampalaya. So ayan, nilagay ko muna yung ating pampadagdag lasa, yung ating isdang espada at nilagyan ko rin ng kaunting tubig para magkaroon ng sabaw. So, balik nga tayo dun sa ampalaya guys. Kapag kulo na yung iyong niluluto, wag mo nga palang isasabay yung ampalaya mo diyan sa mga gulay na yan. Sa paggisa ng gulay. Ilalagay natin yung ating ampalaya kapag kumukulo na yung ating niluluto. Yung para bang medyo malapit na siyang maluto. Ayan. Tsaka natin ilagay yung ating ampalaya. Yan ay technique na itinuro din ng aking kapatid na si Ching na na-share lang din naman sa kanya ng kanyang co-teacher na
Hindi daw mapait ang ating lutong ampalaya kapag hindi natin isinabay sa paggisa. Ilagay natin ang ampalaya kapag kumukulo na yung ating ulam. Ayan o, diba? Hinintay ko muna siyang kumulo. Tsaka ko inilagay yung ampalaya. At perfect nga guys, hindi nga talaga mapait ang ampalaya. Nagulat nga yung biyanan ko bakit daw hindi mapait yung ampalayang niluto ko. Ano daw ginawa ko? Ayan, yan ang sinabi ko sa kanya. Sinare ko sa kanya na bago ilagay ang ampalaya, kailangan kumukulo na yung ating niluluto. Hindi ko alam kung anong scientific na reason kung bakit gano'n na nangyari. Pero yun eh. Tapos, ayan, dagdagan na nga natin guys ng pampalasa natin na Mamacita's oyster sauce. Gusto ko talaga may oyster sauce ang niluluto kasi lumalabas talaga yung linamnam. After nga niyan, ilagay natin yung ating mga dahon-dahon. Ang aking dahon-dahon ay malunggay at saka alokbati. Ayan, nakuha ko lang yan dyan sa paligid-ligid ng ating bahay. May mga tanim-tanim dyan, so namitas tayo ng mga dahon-dahon. Maganda to sa katawan guys. So, bukas nga ulit ako'y mamimitas at parang na-miss ko ulit ang gulay. So, ayan. Tapos, pagkatapos yan guys, haluin lang natin yan. At pagka yan ay kumulo na at naluto na yung gulay, ayan na, ready na, kain na. Kain na guys. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.